Nababahala ngayon ang ilang Filipino festival organizers sa Canada dahil meron daw mga individual na nagpapanggap na bahagi ng kanilang organisasyon para manloko umano ng small businesses na nais maging bahagi ng mga pagdiriwang. Ang mga otoridad, sinabing ang mga nasabing insidente dumami raw sa nakalipas na mga buwan. May report si Teresa Redula. Hitik sa events ang buwan ng Hunyo para sa mga Pilipino sa pagdiriwang ng Filipino Heritage Month. Pero ang organizers ng ilang mga events may babala. Tila may gumagamit daw ng pangalan nila para manloko. First time, but alerted na kami and we already alerted all cities. Si Von Canton ang CEO at founder ng Fiesta Extravaganza, ang Canada-wide event ng pistahang Pinoy sa 14 na syudad sa bansa mula Hunyo hanggang Setyembre. At sa kanilang ika-9 na taon, mayroon daw nagkukunwari sa social media na bahagi ng kanilang organisasyon sa nakatakdang London Fiesta Extravaganza sa Agosto. Nalaman daw nila ito nang makipag-ugnayan ng isang vendor sa organizers. Sabi niya, hey, someone is texting me, and then do you know this person? And then she sent me the photo of the person sa Facebook. As soon as I saw the profile picture, we already knew it was not us because she was Caucasian. Kaya sabi namin, no! As soon as I saw the picture, no. And I don't even know the person. Like I saw her Facebook profile, as in wala. No one knows her. Nakababahalang insidente na pansin na rin daw ng London Police Service. We don't have specific information in relation to the event that you are referring to. We can say that this is something that we have seen an increase over the past 6 months in relation to, just with a growing number of community markets and events, things like that. And it is a concern. Ang nasabing modus, makatotohanan daw ayon sa organizers ng event matapos ipagbigay alam sa kanila ng vendor ang naging interaksyon sa umano'y scammer. She was asking money for the tent daw. And then, yung ano niya, yung email niya, yung message niya dun sa messenger, sabi niya, thank you for joining us. This will be, it will be nice if you can send us the rental fees, ganito. Matapos ang pagbeberipika sa mismong organizer, naiwasan daw ng vendor maloko ng mahigit $1,000 na pinababayad daw sana sa kanya sa pamamagitan ng PayPal, credit card o e-transfer. Tila tinatarget na rin daw ang iba rin nilang lokasyon, partikular sa Brampton, Ontario. Lalo na tayo, national brand na tayo, so from coast to coast. So, target ka na ngayon ng mga scammer because it's an opportunity for them. But like what he said, our job right now is to create more awareness. Payo ng pulisya sa small business owners, huwag isantabi ang red flags tulad ng hindi inaasahang pakikipag-ugnayan sa social media, lalo kung hindi malinaw at hindi consistent ang mga detalye. Maigi rin daw itong i-report sa otoridad. Just sharing information can help identify potential scams early on and prevent others from being impacted. Wala pang formal na inihahaing reklamo sa pulisya ang Fiesta Extravaganza, pero dinodokumento na raw nila ang mga natatanggap na insidente. Talk directly to the organizer. Kung hindi nyo kilala, hamanap kayo ng somebody who knows the organizer. Hindi pwedeng mawalan kayo ng link na kakilala nyo. I think that's the best way. They find all the right information about the event, about the festival, and para hindi tayo magkaligaw-ligaw. Ingat tayo, especially mga manloloko. Napaka-importante na iniingatan niyo yung inyong pera at magsaya tayo and wag tayong mag-fall doon sa mga nanloloko kasi kung busy tayo, mas busy sila. Teresa Redula, Omni News, Toronto.